Kabanata 30. Ang pagbabagong anyo. Bago ang kanyang paghihirap, dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Nang marating nila ang tuktok, lumakas ang hangin. Sa harap ng kanilang mga mata, dalawang dakilang figura ang lumitaw, sina Moises at Elias. Pagkatapos, may mas kakaibang nangyari. Si Maria mismo ay dinala ng mga anghel sa tuktok ng bundok, hinila ng tawag ng langit. Sa isang nakamamanghang pangitain, nakita ni Maria ang pagbabago ng kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagliwanag tulad ng araw. Ang kanyang mga kasuotan ay naging matingkad na puti, at ang kanyang buong pagkatao ay nagningning ng banal na kaluwalhatian. Ito ay isang sulyap sa kanyang tunay na kalikasan, isang paghahayag na siya ay hindi lamang tao kundi ang Diyos mismo. Ang mga alagad ay bumagsak sa lupa sa pagkamangha na hindi makatingin sa ningining sa harapan nila. At habang lumalabo ang sandali, isang tinig mula sa langit ang nagpahayag, "Ito ang aking minamahal na anak, makinig sa kanya." Si Maria ay nagmasid. Ang kanyang puso ay namamaga sa kagalakan at kalungkutan. Alam niyang ang sulyap na ito ng kanyang banal na kaluwalhatian ay isang foreshadowing. Dahil bago ang kanyang huling tagumpay, tatahakin muna niya ang landas ng pagdurusa. Papalapit na ang oras. Ang mga araw ng tahimik na mga turo at maliliit na himala ay kumukupas. Sa lalong madaling panahon, ang mundo ay malapit ng masaksihan ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat.